So, ito naman, Project 5, Task 1 ng Exam 1. So, dito, sa Task 1, configure daw natin yung catalog worksheet para daw yung row 1 hanggang 3 is visible pa din habang tayo ay nag-scroll vertically. Ayan. So, ibig sabihin daw, pagka nag-scroll tayo na ganyan, etong si row 1 hanggang 3 is visible pa rin. So, yung tool na gagamitin natin is yung freeze pane. Pero bago yon, i-identify mo muna. Anong row dito yung magi-start na hindi naka-freeze yung pane? So, di ba ang pinapa-freeze lang naman is row 1 hanggang 3. So, row 4, hindi na siya naka-freeze. Okay? So, ang gagawin mo, isa-select mo yung row header. Yung row 4. Ayan. Hindi lang ito, no? Buong row 4, isa-select mo. And then, pupunta ka ng View tab. Kaya, Window Group, Freeze Pane drop-down. And then, Freeze Panes. Ayan. So, pagka nag-scroll ka vertically, naiiwan yung item number type, yung column header, yung row 1 hanggang 3. So, yun lang yung task 1. Mark completed. Task 2. Mag-add daw tayo ng status na draft sa document properties. Pag nabasa nyo na yung document properties, yung mga yon ay nalalagay or na-edit mo lang sa file tab and then info and then eto yung properties. So, hanapin natin status. So, walang status na nakalagay. So, i-show all properties natin. So, ayun yung status, add text, and then draft. And then, click tayo sa labas. So, yun na yun. Nakapaglagay na tayo ng status na draft. And then, back tayo sa workbook natin. Mark completed. Task 3. Configure Excel to always print cell range A1 to F17 on the sales worksheet. So, magsaset lang tayo rito ng print area. So, una, iselect mo muna yung A1 hanggang kay F17. Ayan, F17. Nakaselect tayo rito hanggang kay F17. And then, page layout tab. Kay page setup group, i-click natin si print area, drop down. And then, set print area. Ayun. And then, mark completed. Task 4. On the sales worksheet, randomly generate numbers between 1,000 and 2,000 to populate or para daw malagyan natin ng laman yung auction ID column from A4 hanggang A17. So, una, mag-select ka lang sa A4. And then, ang gagamitin po nating formula or function para makapag-generate tayo ng random numbers between 1,000 and 2,000 is, tinuro to sa learn key, rand between. Okay? And then, open parenthesis. I-type natin yung 1,000. And then, comma, yung 2,000 naman. So, mag-generate siya ng number between 1,000 to 2,000. And then, enter. Ayan. So, nag-generate na siya ng random number. So, since na tayo ay naka-table dito, so, automatically yon naglagay tayo sa first column ng auction ID, ay sa first row ng auction ID ng formula. So, automatically na siyang nag-fill sa ibang row dun sa auction ID hanggang sa mapopulate niya or malagyan niya ng laman hanggang cell A17. So, mark completed. Task 5. In cell B4 daw, mag-insert daw tayo ng function na pagsasamahin or i-join niya yung description saka yung style na nandito kay catalog worksheet. Ayan si description saka style. Pagsasamahin niya yung word na yun, mga word na yun, dun kay cell B4 ng sales worksheet. Isa-separate daw natin yung description and style gamit po yung hyphen na may space sa magkabilang side. So, sabi rin yan, no? Instruction. Both sides may space yung hyphen. So, example dapat ng output natin, ito yung cross country. Tapos, meron kang hyphen na may space sa magkabilang side. Tapos, yung style, hardtail. So, dapat ganito po yung lumitaw sa ating formula. So, balik tayo kay sales. Then, description. Ang gagamitin natin ditong formula is equal concat or short for concatenate. Ginagamit namin ito sa programming, concat. Pero bago ko gawin yan,
ide-demo ko muna kung ano yung ginagawa ng concat para alam din natin na mag-create lang ako ng panibagong worksheet. Okay. So, for example, meron ako ritong name. Name ko na lang. Ayan, Harvey Quinto. So, dito kay cell D1, pagsasamahin ko yung dalawa na yan, gamit yung concat. So, equal concat, open parenthesis, yung unang cell, which is yung A1, yung Harvey, then comma, yung apelido, Quinto, B1. Okay? And then, close parenthesis. Tapos, pag enter ko, ayan, magkasama na. Pero, ang problema, walang space. Walang space sa gitna. So, paano natin lalagyan ng space? So, akala ng iba, pag lalagyan ng space, lalagyan mo dito ng space before yung B1. Ayan, tapos saka mo i-enter. So, hindi pa rin nagkaroon ng space. So, ang technique is maglalagay tayo ng character na space. Okay? So, take note na sa programming kasi, yung space is considered as character. Ayan. Binibilang siya. So, dito, bago tayo maglagay ng B1, yan, A1, tas comma, maglagay tayo ng double quote, tapos space, another double quote. So, yung space na yon, yung character space, ay nakalagay sa loob ng double quotation. So, yun. Character kasi siya. And then, after nung pangalawang double quote, comma, tas iselect na natin yung B1, yung apelido. Yan. So, ganun yun. So, dito sa task natin, equal concat, open parenthesis. So, since tayo na kay sales, paano natin pupuntahan yung description and style na nandun kay catalog? So, simple lang. I-click mo lang sa catalog. Habang naka-open parenthesis ka dyan, i-click mo yung catalog. And then, i-click mo yung unang cross-country. Yan. Kay D4. And then, comma. Doon ako nagta-type kay formula bar kasi hindi ko na ma-access si sales dahil nasa kabilang worksheet na tayo, naki-catalog na tayo eh. And then, ano yung nasa gitna nila? Yung space, tapos hyphen, tapos another space. So, dito, after ng comma, maglagay tayo ng double quote, space, hyphen, space. So, yan yung nasa gitna nila. Again, ayan yung space, hyphen, space. Okay? So, after ng pangalawang double quote, comma, i-select natin or i-click natin yung katapat niyang style, hardtail. Okay? Plus, kung ang makita nyo is table 13, ganyan, hindi cell name, like kunwari A4, B1, A1, katulad nung example ko kanina. Okay lang yun, kasi ang sineselect natin is cell na nasa loob ng table. So, after mo maselect yung pangalawa, yung hardtail, close parenthesis, and then i-enter mo lang sa keyboard. Ayan. So, automatically siyang nag-populate hanggang kay B17 dahil ito po ay naka-table. Yun ang kainaman ng pag naka-table. Kahit sa first row ka lang maglagay ng formula, tapos automatically niya nang i-fill yung ibang row dun sa table natin. So, yun lang po yung task 5. Then, mark completed, grade project. Huwag nyo kakalimutan yung concat na yun. Baka ma-encounter nyo na naman siya sa exam. Okay.